Matapos ang isa na namang makasaysayang kampanya ni Alex Ayala sa Wimbledon, naniniwala ang mga eksperto na hindi pa rito nagtatapos ang kwento ng Filipina tennis sensation. Para sa detalye, narito ang report ni Paulo Salamati. Naniniwala ang batikang sports analyst sa si Quinito Henson na hindi lamang basta kasikatan ng usapan pagdating kay Filipina netter Alex Ayala, kundi isa na siya sa mga manlalarong mahigpit ng binabantayan ng mga nangungunang tennis stars sa buong mundo. Isang magandang halimbawa ang naging laban nito kontra kay world number 3 at Wimbledon defending champion na si Iga Swiatek, na kung saan halos wala siyang naitalang error sa kanyang serve at nagpakita pa ng mga aces laban sa isa sa pinakamahusay na manlalaro sa WTA Tour. Ayon kay Henson, pinatunayan ni Ayala sa kanyang mga naging laban, partikular na ang mga bakbakan kontra sa mga top-ranked players, na kaya nitong makipagsabayan sa pinakamataas na antas ng kompetisyon. Well, yung history ni Alex Ayala, it's evolving. Every time na nakakakuha siya ng panalo, especially in a big stage like Wimbledon, ang buong mundo nakatutok na sa mga exploits niya because everybody loves an underdog. Kalain nyo, number 32 world ranking siya, tapos tinalo niya si Swiatek, defending champion, and the world number 3. And she's captivating the world of tennis. At hindi lang because magandang pinapakita niya sa court, but also yung kanyang demeanor. Off the court, yung mga sinasabi niya, pinakikita niya na very authentic siya. She's a genuine person. Wala siyang tinatago, hindi siya plastic. Tuwing meron nag-i-interview sa kanya, ang mga sinasabi niya, lahat galing sa puso niya. And that's something that's very different because we've seen a lot of tennis players through the years, through different eras. Ngayon sa ating modern era na tinatawag, it's very refreshing na meron tayong nakitang isang player kagaya ni Alex. Sa kabila nito, kumpiyansa ang batikang sports writer na mas malayo pa ang mararating ng 21-year-old Filipina netter sa hinaharap gamit ang mga improvements mula sa kanyang mga naging karanasan nitong mga nakalipas na taon. Nakikita ko since last year, and I've been following her career, ang dami niyang na-improve in terms of what she does on the court. Unang-una, she plays with a lot of instinct. Gusto kong sabihin is that hindi mo pinaplano yung mga shots na binibigay niya sa opponent niya. No? Many times in basketball, you say that the team with more hustle gets the 50-50 balls. Kuminsan sa tennis, when you rush the net, it's almost like you're gambling. It's almost like you're saying, makukuha pa natin yung mga 50-50 balls. Because it's almost like you're a goalkeeper sa football. When in a penalty kick situation, you just have, if you're a goalkeeper, you just have to have a mindset na you will take a risk. Will you go to the left? Will you go to the right? Hindi mo alam kung saan magagaling yung bola. And for Alex, I'm sure hindi niya pinaplano kung anong klase tira ibibigay niya, especially in fierce exchanges. So she just makes a very quick instinctive decision. Yung mga nakukuha niyang volley, especially off the net, yun ang mga gamble na nakikita natin that she has improved. Maybe with experience, but I think it's a lot of hard work. And when you keep on practicing yung mga things that she's showing on the court, doon mo nakikita that she has become a very instinctive player with tremendous court coverage. Para kay Henson, higit pa ito sa mga panalo, ranggo at prize money sapagkat ang pinakamalaking nagawa ni Ayala ay ang pagpapatunay na kayang humubog ng Pilipinas ng isang world-class tennis player na nagsisilbing isang pamanang maaring magbigay inspirasyon sa susunod pang henerasyon ng mga batang Pilipinong nangangarap magtagumpay sa malalaking entablado balang araw. Paulo Salamatin para sa Atletang Pilipino, para sa Bayan.